District Engineer ng DPWH, Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan. The name is Bryce. Etong taon to, meron siyang Ferrari, meron siyang Lamborghini at nakapangalan pa sa wife niya. Okay, alam niyo ba ito? Monitor niyo ito, mga taga DPWH? His name is Bryce. And he owns a Lamborghini, he owns a Ferrari, and he goes to the casino almost every single night. At meron tayong mga video niyan, pwede tayong humingi ng video niyan sa Soler, sa Okada, at makikita yung pagmumukha niya doon sa VIP room. For the, so, for the information of Senator Tulfo, his real name is Bryce Erickson Hernandez. There you go. He is the Assistant District Engineer. Andito ba siya? He is not here. Ito po yung District Engineer, Your No, Honor, Mr. Chair. ang tinatanong ni Senator Tulfo, si Bryce. Wala po yata. Okay. So, my next question, wala pa. So, imbestigahan niyo po yon. Kaya naman, at saka gusto ko yung Ferrari niya at saka Lamborghini hilain at i-auction in favor of the government kasi I'm sure yung pera yun galing sa korupsyon yon. Wala siyang karapatan na magkaroon ng ganong klaseng ari-arian tapos nagkakasino pa. Monitor niyo yun. Okay? Now, next. Iloilo City Mayor Raisa Treña said flood control projects in Iloilo under St. Timothy and Alpha and Omega are non-functional which caused flooding worth 560 million. So, naka-recover na ba dito tayo in terms of warranty? DPWH? Yung sa project na yon? Wala po akong idea, Mr. Chair, Your Honor. Well, dapat magkaroon kayo ng idea by now. Alam niyo naman po, magkakaroon tayo ng hearing ganito. Dapat inimbestigan niyo lahat ng mga project na questionable. Ito, lumabas sa media to, na-question ni Mayor Treñas. So, go and investigate this. Okay. Now, dalawa na lang. Paano tayo nakakabawi doon sa mga proyekto na mga ghost projects or yung mga delayed? Di ba meron yung tinatawag na performance bond? So, meron din pong retention money na hindi marirelease kung hindi pa nakompleto yung project. Oh, now, kung hindi pa nakompleto ang project dahil delayed, di ba may tinatawag na liquidated damages? Meron din po. Magkano na po nasingil doon sa mga liquidated damages and give me a list of those projects na matagal ng delayed o yung iba pa ghost na dapat yan 1/10 of 1% per day. So kung yung project ay delayed na for 1 year, just imagine, that's hundreds of millions na. Kung pag-ipon-ipon natin, are you doing that? Yun po ay kukunin natin ng datos sa mga implementing offices kung nakapag-apply po sila ng liquidated damages sa mga delayed projects, Your Honor. Okay, 103 contractors, natanong ko na ito noon, hindi nyo ako nasagot kasi minadali ako noon. 103 contractors blacklisted. Okay, out of these 103 contractors blacklisted dahil nga hindi maganda yung kanilang trabaho, substandard and ghost projects, bakit isa lang ang flood control projects doon? Out of 103. At ngayon, pinag-uusapan natin sabog-sabog na napakarami pala mga flood control projects na nangyayari sa ating bansa. And yet, sa 103 na na-flag down ng DPWH, isa lang bukod tangi ang may kinalaman sa flood control. Why? Mr. Chair, Your Honor, hindi ko po masasagot. Wala po akong... No, I asked this question before. Then, dapat nasagot yun na by now. Kasi, tinanong ko na dapat prepared na kayo. 103, tapos isa lang ang flood control. Parang naglulukuan tayo rito. Diba? So, next time, siguro, Mr. Chair, obligahan natin mga ito na pag susunod na hearing, i-provide nyo sa amin ang reason kung bakit sa 103, isa lang ang flood control project na flag down. I-flag ko po sa Director ng Procurement Service, Your Honor, Mr. Chair. Sino siguro sa DPWH in charge of that? Maybe you have to research and ask. Procurement Service po yung ng Central Office po yung in charge ng siguro pagre-recommend. Of course, implementing office po ang makakaalam niyan kung sila ay kailangang i-blacklist o delay sila. Kaya nga, kung kailan nila i-blacklist, so kailangan i-blacklist, kaya nga 103 got blacklisted. But unfortunately, out of the 103, only one was involved in flood control project. So ano nangyari doon sa iba? Na pinag-usapan natin ngayon by the hundreds na.
Tama? You follow me? Opo. You know what I'm saying, ma'am? Yes, Your Honor. Okay, next time. Siguro next time din, Mr. Chair, dalawa na lang. Papatawag natin itong mga insurance companies. That's a good idea. Patawag natin itong mga insurance companies as well kasi pagdating sa warranty retention money yung sa faulty projects, ang sinasabi, ang nakarating sa aking information, mabagal daw ang pagbayad nito mga insurance companies. Baka ito mga insurance companies, ito yung mga fly-by-night o house show na which is also owned by some of the people from the DPWH. Kaya hindi nababayaran, nasasayang lang itong mga warranty faulty projects. Yung pag-warranty, pagpakabayad sa kanila. And then the last but not the least, a couple of months ago, nag-raid ang NBI sa Bulacan sa mga steel mills selling cheap, substandard steel. Okay. Senator Rapi, the insurance commissioner, I think, is present. Is there, nandiyan ba insurance commission? So bakit yun ang reklamo, Mr. What's your name, sir? Regalado, sir. Are you investigating itong mga insurance companies to make sure that they're legit, that they're capable, at meron silang kakayahan magbayad? Dahil ang reklamo din kasi bakit matagal ang pag-process at pagbayad para doon sa warranty ay mabagal doon yung pag-process nitong mga insurance corporations. Yeah, we managed to settle the claims when they are filed with us. But ganito lang po yung proseso natin. Insurance companies are sureties. No? They only cover about 30% of the project. And then ang bawat risk po nila ay hanggang 250 million. Kami po, ang jurisdiction namin, ang pwede lang namin magamit is about 5 million. At yung iba po, they have to go to the civil courts to claim. Ang punto po dito is kung hindi makolekta sa mga kontraktor, pwede hong dumiretso ang DPWH sa amin para tulungan sila because these are all callable on demand. Yung po ang ating JPPB at DB. Okay, meron naman pumunta taga DPWH para doon sa proseso na sabi ninyo? The last time I checked, wala po kaming Wala. natatanggap. Bakit wala? Ang dami mga projects na dapat kailangan mabayaran dahil under warranty dahil palpak. And yet, sabi niyo walang pupunta. Yeah, wala po. At sinasabi ng DPWH, mabagal daw kasi magbayad yung mga insurance companies. And yet, DPWH doesn't come to you para ilapit. Wala po ang DPWH. Usually ho, it's settled between the DPWH and the contractors. So DPWH, paki-check ba't hindi lumalapit sa insurance company? Yes, Your Honor. Okay, and last, yung mga cheap steel mills na ito'y paboritong puntahan ng mga loko-loko mga contractors. Alam niyo to, tumatawa kayo ng ulo, special dyan sa Bulacan, marami yan, nag-raid na nga yung NBI niyan. Unfortunately, yung ginawa nilang raid, house show lang. Matapos nilang raid, humingi na ng pera, and then umalis na. Ito ang nakakatakot dahil, Mr. Chair, especially mga earthquakes, di ba, in-expect natin na pwede mangyari anytime. Pati sa mga kalsada rin, ito yung mga galing China, na mga, in fact, ba na ito sa China, ito mga steel products. Alam niyo po ito, bakit hindi niyo po ito pinagre-raid? O bakit hindi niyo po ito pinapapasara? At patuloy pa rin po kayong nagiging parokyano ng mga steel mills na ito. Siguro sir, may tatanong ko yan sa aking mga kasamaan na nasa distrito, yung sinasabi niyong Bulacan District, o kaya sa Regional Director po ng Region 3 na nakakasakop nun. Dahil ngayon ko lang po din narinig yung NBI na ni-raid, na nag-raid or something. Ngayon ko lang po narinig. So, ibig sabihin ni NBI hindi gumawa ng coordination sa inyo to inform you na, hey, marami mga steel mills sa buong bansa, kasama din yung Bulacan, i-raid namin dahil ito ay bilihan ng mga kontraktor ng DPWH na mga substandard materials. Sa opisina ko po walang nagko-coordinate. Baka po sa opisina ni former Secretary Bonoan. Siguro, Mr. Chair, next time invite din natin DPWH saka DTI. I mean yung DTI and NBI. Yes, I think we will do that. Thank you. That's all, Mr. Chair. Are you done? I walk the talk, so 5